So pwede palang magmaneho na wala kang physical driver's license. Opo, pwede po. Pwede nilang i-access ito. Pero hindi, linawin ko lang po, hindi po pwede yung screenshot o pictures lang na ginawa nila. Kailangan po i-access po nila doon po sa LTMS portal natin sa LTO. Bubuksan mo dun sa harapan ng enforcer. Opo, bubuksan po nila yon sa harapan ng enforcer at dapat po i-honor ng ating mga enforcers, pati mga deputized enforcers, yung ating e-digital license. Good news po para sa atin lahat. Alam nyo ba na pwede na natin gamitin or valid na ang ating electronic driver's license or e-driver's license mula sa LTO, LTMS at pwede na natin itong ipakita sa mga traffic enforcer at deputized agent tuwing may traffic violation o inspection. Para po sa kumpletong detalye, panoorin nyo lang po ang bidyong ito. Ayun nga, nag-anunsyo na ang Land Transportation Office or LTO tungkol sa paggamit ng Digital ID o Electronic Driver's License or e-Driver's License. Valid na po ito. Pero bago po ang lahat, meron po ditong nagpapayakap si @Gijon Kainto. Yan po yung kanyang YouTube account. Ang pangalan ng account niya ay Gids TV. Baka naman po pwede natin i-subscribe yung kanyang channel. Tulungan po natin mga kapwa natin na content creator na umangat. Maraming salamat po. Ngayon, punta tayo sa ating topic. Nag-anunsyo na po ang LTO at ito ay para sa lahat ng mga motorista. Tungkol ito sa paggamit ng ating digital license o e-driver's license na nakukuha sa pamamagitan ng Land Transportation Management System or LTMS. Sabi ng LTO, ito ay ganap ng kinikilala bilang wastong pagkakakilanlan para sa pagmamaneho ng mga sasakyan. Ang anunsyo ng LTO ito ay alinsunod sa DOTR Department Order Number 2023-015 na inilabas noong 2023 pa ito. Ayon pa sa LTO, maaari na nating ipakita ang digital na lisensya sa mga awtoridad tuwing may nakatakdang inspeksyon ng trapiko o kapag nahuli sa paglabag sa batas trapiko. At ito ay siyang pamalit sa physical na lisensya natin. Ito ay binigyang din ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na ang mga law enforcer ng LTO at kanilang mga deputized agent ay kailangan na tanggapin ang e-driver's license sa dalawang sitwasyong ito. Kapag may inspection o may nahuli silang motorista na lumabag sa batas trapiko. Kung ikaw ay pinahinto dahil sa paglabag sa batas trapiko o sasailalim sa nakatakdang inspection at hindi mo dala ang physical na lisensya o yung ating driver's license card, maaari na nating ipakita ang ating e-driver's license sa pamamagitan ng ating personal LTMS portal account. Paalala din ng LTO na ang tanging opisyal na digital lamang na bersyon ng lisensya natin o ng driver na nagmamaneho ay ang mga ma-access lamang sa sarili nating LTMS portal account. Hindi po makikilala bilang wasto ng mga enforcer ng LTO at mga deputized nila ang ibang digital ID o screenshot o photocopy. Ibig sabihin nito, hindi valid yung screenshot o photocopy ng ating driver's license. Kaya kailangan dito, lagi kang may data o internet para dun mo lang i-open kapag nandun ka na mismo sa harapan ng LTO personnel o sa harapan ng enforcer o ng mga deputized agent nila para maging valid o tatanggapin nila. Kapag ang ipakita po natin ay screenshot o photocopy, nako, hindi po yan valid. Kailangan on the spot mo siya i-access or i-open. Para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang e-driver's license ay automatikong makukuha natin kapag nag-a-apply tayo ng lisensya o nagre-renew tayo ng kasalukuyang lisensya sa pamamagitan ng LTMS portal account natin. Maaari natin itong ma-access sa pamamagitan ng LTMS platform o sa eGov.ph Digital Service Portal, yung eGov app po ito. Ganito lang po i-open o ma-access ang ating digital driver's license. Gamit po natin yung LTMS platform.
I-open lang po natin ang ating LTMS portal account. Punta po tayo sa LTO LTMS portal. Click lang po natin. Ilagay ang ating email or LTO client number at yung ating password. Kapag open na, click natin ang digital ID. Ito na mismo ang ipapakita natin sa mga LTO enforcer o di kaya sa mga deputized agent nila. Tulad po ng sabi ko, pwede rin po itong i-open sa eGovPH app. Pero kailangan verified po ang inyong account. ASEC, yung tungkol lang sa paggamit ng digital driver's license, doon tayo Opo. umpisa. So pwede palang magmaneho na wala kang physical driver's license. Opo, pwede po. Ma-access po yan ng mga kababayan natin. Lalo na, for example, naiwan nila yung driver's license nila or nawala nila yung driver's license nila. Ito'y isang alternative. Kaya napakaganda po nito na kagaya po nga nasabi ni Secretary Giovanni Lopez na pwede nilang i-access ito. Pero hindi, linawin ko lang po, hindi po pwede yung screenshot o pictures lang na ginawa nila. Kailangan po i-access po nila doon po sa LTMS portal Okay. natin sa LTO. Okay. Opo. So i-honor po, yung bubuksan mo dun sa harapan nung enforcer. Opo, bubuksan po nila yon sa harapan ng enforcer at dapat po i-honor ng ating mga enforcers, pati mga deputized enforcers, yung ating e-digital license. Paano yun, ASEC, kung matagal na? Kalek ako, matagal na ako nag-renew eh. So yung ako din may record, ikaw may record na. Opo, lahat po. Actually, maganda po napakaganda nung e-driver's license kasi kagaya po nag-meeting kami ng LGU ni Mayor Joy Belmonte sa Quezon City, napaliwanag nila na for their experience, naka-experience sila ng mga fake driver's license. So, isang dahilan itong LTMS portal na nakikita ngayon yung mga fake. So, pag may pinresent, pag-check sa LTMS portal, nalalaman na fake yung driver's license nila, nakukumpiska yun. So, nawawala. So, na-avoid natin yung mga peket sa hindi. Kaya napakaganda ng LTMS portal na lahat tayo, pwede tayong mag-e-driver's license. Bigyan ko kayo ng experience. Yung isang nahuli namin, nawala yung kanyang physical driver's license card. Pero nakakapagmaneho pa rin siya kasi nga meron siyang account dun sa LTMS at yun ang napapakita niya. So, legal siyang tumatakbo sa area. Pero there's no need to enroll. Automatic, tayo na may lehitimong driver's license, nandun tayo. Opo, lahat po, nandun tayo. Yun lamang pong kailangan lang po nilang i-access doon. Pero ang ibig po sabihin, lahat po tayo may data po sa LTMS. Para lagi kayong updated, huwag kalimutan mag-subscribe dito sa aking YouTube channel at pindutin nyo na din ang notification bell para lagi kayong update or ma-notify kapag meron akong bagong upload na video. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Paalala po ulit, laging sumunod sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.